Sound check po. Sound check. Okay, tayo po ay mag-start ng ating discussion po about hahagipin ko na po itong umpisa natin ng sa soteryo. So ito po yung ating pag sinabi nating order salutis, yung order of salvation kasi merong order yan eh. Hindi na una yung repentance sa faith. Yun ang naituro sa atin, nauna repentance bago faith. O walang capacity ang natural man to repent by his own without the help of God. Kaya mauna talaga yung regeneration, faith, repentance. At papaliwanag ko po yung order in Romans chapter 8, verse 29. Sige po, tayo po muna imalangin. Ama, aming pong titiwala po sa iyo, ang aming pong pag-aaral, gabayan po kami, ikaw po ang aming guro, ilayo po kami sa mga idea na pansarili, ang dalangin po namin, ituwid mo po ang aming pong mga kaisipan, ang aming pag-aaral sa iyong salita. Gabayan po kami, and this we pray in Christ Jesus' name. Amen. So dito po, bago natin talakayin ito, kailangan muna nating makita yung conditions. Bakit kailangan ang Diyos ang unang gumawa sa buhay natin. If we believe that salvation is by grace, naniniwala tayo by salvation by grace, ay dapat hindi mo mamimiss na paniwalaan yung divine initiative na ang Diyos ang una talagang gumawa sa atin, kaya tayo sumampalataya. Yun ang faith. Kaya tayo by faith, by grace, through faith. Kasi kung by our own, ma-access natin ay God, we don't need grace. Hindi na kailangan ng biyaya ng Diyos para tayo tulungan. Kaya mo naman pala by your own effort, sige. By works na yon, hindi na siya biyaya ng Diyos. So ang biyaya ng Diyos dito is that initially, He awakens our dead spirit. Yun ang initial work na tinatawag natin sa Bible. That's the initial work, yung unang gawa niya sa buhay natin. Kaya siya yung unang gumawa talaga. At ang halimbawa ginagamit natin dyan is si Lydia. Nung sila ay nagba-Bible study ron, pinuntahan ni Paul, alam yung story, Luke chapter 16, ay binuksan ng Diyos yung kanyang unawa. As Paul shares the gospel, merong preacher si Paul, merong word of God na sineshare, may spirit na nangungusap, then the initial work of God nangyari sa kanya nung binuksan ng Diyos ang kanyang unawa. Doon nagsimula ang pananampalataya. Okay? Kaya nauna yung regeneration, awakening of the dead spirit, and then faith. And then pagka may faith ka na, tsaka ka lang may lakas na loob na iwanan ng kasalanan. Repentance. Hindi pwede mauna, iwanan ko muna kasalanan ko. Tsaka ako magpe-faith, hindi ko mo kaya. So it has to be God's awakening, initial work. Ang tawag natin doon is rebirth. Rebirth. And then pag nabuksan ng ating unawa, then tsaka tayo lalapit on our own choice kay Christ. Faith. And then nagkaroon ka na ng pananalig kay God, you trusted Him, then tsaka ka lang magre-repent at tatalikdan na ang kasalanan kasi may power ka na gawin yon because of your faith kay God. So yun po. Yun po yung pinag-uusapan natin sa Ordo Salutis. Yung proper order ng Ordo Salutis. Ay, bago po tayo pumalaot dito, ay gusto ko lang yung iniwanan natin subject ay medyo masalimot kasing aralin. Yung soul and body and spirit, ano po? Pero let me conclude muna doon bago tayo pumunta rito. And let me tell you yung kung saan nagsimula ang lahat. The very origin
Sa Garden of Eden, kung anong nangyari doon at ano yung sinunod ng tao. Let's go to the very origin of sin and the very origin of soul. Doon natin makikita kung ano yung pinili ng tao ngayon. So meron tayong tinatawag na, para mas kita ng lahat, kita ba ng lahat? Probation is to test. Itetest ni God yung ating choice mo or yung tinatawag na will. Si God, in the book of Genesis chapter 23, well, naglagay siya ng test sa tao. Bakit sa tao? Kasi si Adam, he represent all human being the federal head of the planet. So lahat ng mangyayari kay Adam, ipapasa niya lahat sa kanyang posterity, sa lahat ng mga anak niya. Kaya nung nagkasala siya yung nagkasala, tayo damay. Ang matwala tayo doon sa Garden of Eden, pero nadamay tayo doon sa consequence ng kanyang ginawa. So there are provisions, sinubok tayo ng Panginoon dito. Ang sabi, sila pala sinubok. Yung pagsubok dito, binigyan siya ng dalawang choice. Una, ang sabi rito, of all the trees, siguro ito tawag natin dito si natural. Yung natural tree. O, sabihin na lang natin natural tree yun, natural tree. At meron dito, anong isang tree? Tree of knowledge of good and evil. Inabrevate ko na. At nandito sa baba, para kita ng lahat, yung tree of life. Okay, sa probation, pag sinabing probation, God has to test yung will ng Adam kung saan ang inclination niya. Ito ba ay susunod o sasaway? So nagbigay siya ng dalawang option, choice to test yung kanyang will. So ang sabi niya, may dalawa dito, Adam, sa lahat ng punong kahoy na nakikita mo, pwede mong kanin. Eat freely, sabi. Eat freely. So lahat ng makikita mo dyan sa halamanan, you can eat it freely. So meron siyang binigyan ng option, binigyan ng choice. And then may boundary siyang ilagay. Ito yung probation, boundary, Lahat yan pwede mo kanin. But, or except, itong punong ito. So, doon pa lang sa probation, ang Diyos ay nagbibigay na ng law. Pag sinabing law, ang batas po ay yung batas po ay, it gives us direction, di ba? Halimbawa, law of traffic, bakit may one way? Pagka sumalungat ka dun sa one way, huli ka kasi may batas. Yung law is the pagpapahayag ng kalooban ng gobyerno, yung gusto ng gobyerno mangyari. Ordinansa is a law.
So nagbigay siya ng law, no, pag sinabi ng law. Kasi ang law, pagka lumagpas ka sa boundary na inilagay ng Lord sa iyo, that is transgression. You are overstepping the line. Na kung saan binigyan ka ng freedom dito, pero naglagay si Diyos, si God ng boundary, and when you overstep the line na ginuhit ng Diyos, you are in transgression. Doon ang definition natin ng kasalanan. You miss the mark. Ito yung mark, diyan ka lang, nalihis ka, you miss the mark, napunta ka rito, sala. Sumala ka. Kumbaga sa dart, di ba? Target mo yung bullseye, sumala ka. Punta ka na sa wall. You transgress. You deviate. Kaya when Adam deviated from sinabing eat freely, parang sabi niya, para mas magandang, para mas masarap ito. Yung mga bata, ganun, di ba? O anak, sa lahat ng mga candy yan, no? Ay lahat pwede yung kanin, pero wag lang ito, kasi ito inanda ko para dito. Siyempre sa isip ng bata, ano kaya yun? Bakit binabawal sa amin? Ano kaya yun? And because of that curiosity, explore niya, ano kaya ito? Saan natin? Doon po, sa Garden of Eden, a perfect environment. Walang other woman. Isa lang yung Eva eh. And yet, the man fell into sin. Wala pang biyan. Kaya dito, God provided a law. Dito ka lang, you may eat freely. Dito, do not eat. Do not eat. You can eat freely. Eat all you can. Nagbigay si Lord ng boundary, ng bound para magkaroon ng test si God kung susuway ba ito hindi. And He overstepped the boundary and so kumain siya ng tree of the knowledge of good and evil. So ito yung simula ng tao kaya siya nagkasala. The word kasalanan means to transgress, to overstep a boundary. Yan. Kaya nga pagka sa boundary ng inyong property, merong, di ba? Pwede mong patayin. Sa US, may mga states na legal humawak ang tao ng barel. Sa Tennessee, basta ikaw ay umakyat ng bakod, binaril ka, wala kang laban doon. Kasi nga, boundary mo yun eh. So God placed a boundary as ang tawag natin sa boundary na probation, test. Test of will. Tinan ko ang kalooban nito kung sino susunod niya. Susunod ba sa akin to? Hindi. So napatunayan natin, ito gusto niya. Bakit? Ano yung alok? Ano yung alok? Ang alok dito, sabi ng God, God says, devil says, and Simon says, tayo yan, kunyari tayo. God said, open natin sa Genesis 2:7, Genesis 2. Hindi. 16.
Teka lang, mapalitan ko tong akin ng New King James saka Tagalog. Go to number 16. Ang sabi sa verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. May kalayaan. You can freely eat. Buffet, eat all you can. Only. But the tree of the knowledge of good and evil, dalawa ng choice niya, thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eat thereof, you shall surely die. God said you will surely die. Genesis, ano yan? 2:16, 17. God said, ito po, ano nangyari po dito, ang sabi ng ibang mga author is that ang pronouncement ni God dito, nung sinabi niya, you will surely die, the moment na ang prutas na yan ay kinain mo for sure, at that instance, you will surely die. Urgent, yung immediate, yung effect nito. Kaya nga, God has to go down or puntahan kagad itong mag-asawa. Kasi kung hindi siya nag-intervene, for sure, maaabo kagad. Abo kagad yan. Kasi galing sa abo, babalik ka sa abo. Yun ang consequence nun. Hindi ko lang kailangan ilagay yung mga talata. No? Okay? So, ang sabi, for sure you will die. Kaya dito, napakabuti ng Diyos, in that very instance, in that very moment, God provided a Savior. Yung innocent lamb, yung coat of skin, yung balat ng, di ba? Yung, di ba? Nung nakakain sila ng puno nito, nakita nila kanilang kahubaran, anong ginawa? Kumuha ng dahon, tinakpan ng kanilang kahubaran. Tama. Wala kayong clue doon kung anong klaseng puno yun. Sabi ng fig tree, bakit? Saan pa ba kukuha ng dahon niyo kundi doon sa punong pinagkunan niya ng kakainin niya? Ano, gaguluhin ko pa? Hindi, sabi ni, namit namin ni Pastor Boy yung ano na sa, yung sa, pangayon pinuntahan natin sa Amerikano, nakapangasawa ng, nakalimutan ko na. Si Timothy Schwab. Yung author po sa YouTube ng Solomon's Gold ng araw. Solomon's Gold tapos. Okay? And so, ang nangyari po dyan, God provided a picture of a future Redeemer na dahil yung pagtatakip na ginawa mo is artificial, it will not last long kasi dahon, I'll give you the meat that will last forever. Balat. Pero mo, leather shoes, leather pant, leather brief, leather t-shirt, leather jacket. Lahat leather, At that was the picture, yung lamb doon, that was a picture of Jesus Christ. Bakit po? Because hindi mo pwedeng kunin yung balat ng tupa unless you kill the lamb and shed blood. Meron ng shedding of blood na picture ni Jesus Christ dito sa Garden of Eden na inilalarawan
kay Adam and Eve, yung katuwiran mo, someone has to die, itong lamb na to, innocent lamb, with a shed blood, tatakpang kita nito to cover your shame and sin. Kaya nga si Kristo yung nagdadamit sa atin ng katuwiran. Amen. Si Kristo ang nagdamit sa atin ng katuwiran. Hindi tayo pwedeng damtan ng katuwiran nating sarili. Pig tree yun pig lips yun Pero pag nagdamit tayo na pinrovide ni Kristo, that will last forever. Yung katuwiran niya nagtakip sa atin. So, right here, 3:15 ng Genesis, nangako siya ng Savior. Dito. Amen? Ezekiel, tingnan niyo dito, no? Ezekiel, 18, verse 4. Sa Ezekiel 18:4, nahagip na natin ito noon. Nasaan ka, Ezekiel? Yun. Pastor Saldi pala. Ano ba yan? 18:4, alam niyo na yan. Alam niyo na yan. 18:4, ang sabi doon, behold, all souls are mine. Lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, kaya hindi ng kaluluwa ng anak. Ang kaluluwa nagkakasala, mamamatay. Ang sabi ng dito, no? Ang sabi ni God, for sure, you will die. Ang sabi ni Ezekiel, okay, the soul that sin will die. Kaya the moment na ang tao through Adam died spiritually, hindi to physical, but he died spiritually, nag-separate kay God, mapapanumbalik lang yung awakening or revival into life when we receive Jesus Christ. John 5:24, mahalagang talata po ito that we need to list. Ang sabi po, katotohanan sinasabi ko po sa inyo, ang dumirig na aking salita at sumasampalataya sa kanya nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi papasok sa paghatol kung hindi lumipat. Saan daw lumipat? Sa kabuhayan, saan nagmula? Sa kamatayan. He passed from death to life. The only time na ang tao ay mabubuhay o ma-awaken spiritually is that when we believe Jesus Christ, yung spirit natin that we're dead, na nagsimula dito, will be revived and be awakened to understand spiritual things. Amen. Tsaka mo lang maunawaan yung mga spiritual na bagay. When we believe in the Lord, you will pass. You pass. Okay? Pass from death, ito yung death na to, unto life. Kaya ang solution ng spiritual deadness ng tao is Jesus Christ. And the only person in this whole earth na pinangakuan ng immortality are Christians. The rest has no immortality. Hanapin nyo lang sa Bible yung salitang immortality, you will understand. Although may binanggit na eternal torment, pero you have to balance the Word of God. Ako, aminin ko, medyo leaning ako dito sa kaluluwang namamatay talaga. Medyo leaning ako dyan. Hindi ko ba ito tinuturo sa church namin? Leaning ako dyan. Kasi,
kung parehong merong eternal life. Ang tawag nga lang natin dito sa condemn ay eternal death. Pero tingnan natin, tuntunin natin yung kawalang hanggan ng buhay. Binigyan mo rin ng kawalang hanggan ng buhay ang unsaved. Bakit? Eternally parurusahan eh. And by the way, consciousness is a faculty of life. Ang may conscious lang talaga ang mga buhay. Ang patay walang consciousness. And the only way we could be with the Lord, take note, the only way to be present with the body and to be absent from the body is to be present with the Lord. May time element doon. The only way, take note, the only way we will be ever with the Lord is when we are glorified. Soul, spirit, and body. Yes, niya? Yung taong namatay, hindi pa glorified ang katawan niya, ay ang kaluluwa niyan. Why would he be with the Lord? Hindi pa siya nag-glorify. He has to wait. Maghintay ka dyan until Jesus Christ comes at lahat-lahat ng nangamatay ay sabay-sabay nabubuhayin to be with the Lord. Doon lang. When we receive our glorified status, doon lang mapupunta si daddy ko doon sa piling ni God. O yung mga sinasabi nating nandun na, are they glorified? Nag-glorify na ba sila? Kasi sa pag-aaralan natin, yun ang huli sa Ordo Salutis, glorification. Glorification, that means total redemption of soul, body, spirit. Wala pang tao na nasa ganung estado until Jesus Christ comes back to awaken the dead. Okay? So, balikan natin to. Kaya mahalaga dito yung talata dito na John, ano yan? 5? Jesus Christ is the only one that could give you, that who could reverse itong yung kamatayang ito to give you life from death unto life. Okay. Ngayon, anong sabi ng Diablo? Ang sabi ng Diablo dito, the devil says, Genesis 3:4. Okay, basahin po natin ang Genesis 3:4. Simulan natin sa number 1. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, sinabi nung ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? As if he is casting doubt. Nagkakas ng pagdududa ang Diablo doon sa babae. Tunay ba? Sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halaman. Totoo ba yun? Tama ba yun? At sinabi ng babae, sa mga bungang kahoy, ng punong kahoy sa halamanan, ay makakakain kami. Verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, verse 3, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. So yun sabi ni God, baka kayo mamatay. Then verse 4,
At sinabi ng ahas, notice, ito yung mahalaga, no? Ito yung mahalaga. Take, attention niyo. Saan na ako? Sa verse 4, no? Okay. At sinabi ng ahas sa babae, sino nagsalita? Yung ahas. Sabi ng ahas sa babae, okay, tunay na hindi kayo mamamatay. You will live an immortal life. You will live forever. Ang sabi ng diablo, you will not die. Sabi ng God, you will surely die. Sabi ng diablo sa babae, you will not die. Eh di may kontra. Simon says, ang kaluluwa, walang kamatayan. Sino pinaniwala natin? Yung salita ng diablo, pinaniwala natin. Kasi sabi ng God, namamatay ang kaluluwa. Yes, sabi ng diablo, hindi ka mamatay. Yun ang pinaliwalaan ng marami. O konti lang naniniwala sa sinabi ng Diyos. Marami naniniwala sa sinabi ng diablo. Mga kilalang profesor, mga hinahangaan natin. Even yung hinahanga ko si John MacArthur, Sproul, hindi nila kita itong mas matalino ba tayo o binuksan lang tayo ng Diyos talaga? Simon says, ano sabi ni Simon? Ano sabi ng marami? Yung hindi mamamatay ang kaluluwa mo. You will not die. You will live forever. Katulad ng tatanggap kay Kristo, they will live forever, ikaw din. You will live forever and never and never. Yun nga lang, hindi niya alam, hell pala yun. Na he will be cut off from life. Cut off from life. Ngayon, dito, tingnan po natin, no? Sino ang pinaniwalaan ng marami? Yung salita ng diablo. You will not die. Gusto ko, no? Kasi ako seryoso ako inaaral to. No? Aralin nyo naman. Saan nagsimula yung aral na yun? Nagsimula yan sa ancient Egypt. Kaya nga yung mga Egyptian, they make a special coffin. Coffin, ano yung mga ataol nila? Pine-preserve ko sa lahat ng lahi. Yung mga Egyptian, nagpe-preserve sila ng mga patay na it will last for 1,000 years. Tama. Nagsimula dun yun. Dahil ang sabi nila, yung daw spirit, yung soul merong dalawa, the ka-spirit and the ba-spirit. Yung ka-spirit is the life force, yung nagbibigay ng buhay. Yung ba-spirit is, yun yung being mo. Take a research. Then, kinopya ng Greek philosophers. May history ito. Kinopya ni Socrates, tinulo kay Plato, si Plato, mga estudyante niya, si Augustine, isa pang Catholic monk, kumalat from a Latin Vulgate na translation, yung Latin, yung Septuagint, yung translation ng Latin into Hebrew into Latin, nagkaroon ng problema dito. Yung Hebrew, Bible, tinranslate sa Latin words, then from Latin, tinranslate sa Greek. 4 na salin. So nagkalito-lito ng definition ng eternal tsaka forever. Amen?
take it serious, kasi ano to mahalaga to, pinag-aaralan natin, hindi naman to school bukol lang na palipos tayo oras lang dito, di ba? Mahalaga to kasi ito yung kabuuan mo bilang tao. At from the very beginning, from the very start of the civilization, from the garden itself, may deception na at hanggang sa kahuli-huling araw, we will be deceived. Even the elect will be deceived. Ang deception is all throughout. Ang daming mga Kristiyano na deceive dito. At kung merong mga mas matimbang pa na argument against dito, tatanggapin ko kung, yeah. Pero sa ngayon, ito position ko. Nasabi ko na po sa inyo. Pero kami naman, Pastor Boy, basta sa Bible, yuyuko kami. Huwag lang aral ng tao. Dahil may magko-correct sa akin, Pastor Boy. At sabi ko kay Pastor Boy, kung mayroon akong mga nilalabag na hermeneutics law, sabihan ako. Amen ba? God says, surely you will die. Ezekiel, something. The devil says to the women, you will not die. And Simon says, ito tayo. Ito tayo. We listen to the words of the devil. Only Christian has immortality. Kristiyano lang. Huwag natin bigyan ng buhay ang mga papuntang impyerno to be punished eternally. Only God is immortal. At kung meron man siyang babahaginan ng immortality is those who receive Jesus Christ, na talagip ko na rin to, no? Let me, yung the word immortality, lima lang siya. Lima lang pong talata yan. Yung una, eto no, yung una, let me read. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri, at di pagkasira, immortality. Di ba yun ang gusto natin, yung doing to seek for glory and honor, immortality, eternal life. Therefore, immortality at saka yung eternal life is the same. Both the same. Kaya ini-equate natin ang immortality, yung walang kamatayan, is eternal continuance of life. And then tingnan ninyo yung 1 Corinthians 15:53. Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan, flesh, magbihis. Sabi ko sa inyo, nung mga nakaraang aral natin, hindi mo ibibihis yung something na nasa iyo na. If you have been born with immortal capacity, hindi mo na kayo magbihis ng immortality. Meron ka na nun pala eh. Ibinibihis po yun. Kailan? Itong kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 15:54. Datapot pagka itong may kasiraan, si soul and body, ay mabihisan ng walang kasiraan, immortal body, yung glorified body, walang kasiraan. At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan kung magkagayon ang mangyayari sa wika na sulat, nilamon ng pagtatagumpay, kamatayan. Ito yung problema dito. Genesis pa lang, ito na sinosolve ng Panginoon. Nilamon ng kamatayan. Kasi from the very beginning, even from that garden, ay ito ang problemang malaki ng tao. They choose to rebel. They choose this one. Ito pinapapili. Anong ginawa ni Lord? Nung nagkasala nito, tinago ito.
Tinago ang tree of life. Ibig sabihin, walang tao nakatikim ng tree of life, which is immortality. Sino nakakain dyan? Ibig itong dalawa nga, hindi nakakain yan eh. And how come meron mga immortal soul? Kaya nga itinago ito, iningatan ni Lord ang tree of life kasi this will maintain. Ay, parang gamot din pala, may maintenance pala kami. Sa ngayon, yun yung nakikita kong view. No? We have to eat of the tree of life for the maintenance of our life. Bakit may maintenance? Hindi ko pa alam. Ni-research ko pa ito. Ang punong kahoy ng buhay, nagbubunga ng 12 uri ng mga bunga every month. Di ba? Para magnolia pala ito, mayroong flavor of the month. January, di ba? May panahon ng January, di ba? O, February, bang panahon February ba? Okay pala itong tree of life. 12 bunga kada buwan. Aba, siguro may durian kaya doon. Yung heavenly food, durian daw. Paya kaya? Heavenly food. Titus 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan. Siya lamang, pag sinabing siya lamang, only, siya lang ang meron. At kung nagkaroon tayo dahil regalo ng kanyang anak who has eternal life. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Only God has immortality. Bakit binigyan ng maraming tao ang patay? Di ba, sabi, malinaw, kailangan pa bang spellingin natin? Only He. Siya lamang ang walang kamatayan, nananana sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghahari sa walang. Ngayon, paano ko ma-acquire? How do I have that immortality? Paano ko magkakaroon? Ito yan. But is now made manifest by the appearing of our Jesus Christ. Kay Jesus pala. Was abolished death and brought life. Nagbigay ng buhay na walang hanggan and immortality. Ang immortality, binibigay ni Lord Jesus Christ through the gospel. Yung ebanghelyo, ang susi, para ang mga tao magkaroon ng immortality ng walang kamatayang buhay, eternal life, they need to hear the gospel through Jesus Christ being the life. He is the way, the truth, and the life. Ngayon, balik tayo rito. Sino paniniwalaan mo? You will surely die, sabi ni God, o sabi ng Diablo, we will not die because we are immortal. Dito, ang saliksikin nyo lang, yung immortality. Tapos na problema ninyo. Wag muna, ilagay nyo lang sa isang tabi yung eternal torment. Hanapin nyo immortality. Lilima lang naman yan, no? Lilima lang. And even the word mortal, ang salitang mortal ay may kamatayan. Shall mortal men be just than God? Magiging ganap ba ang taong may kamatayan kaysa sa Diyos? Romans 6:12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey the lust thereof. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo,
Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan pamagitan ng Espiritu na tumitira sa inyo. Yun pala, no? Ito iniisip ko po ito na kung sino yung Espiritong bumuhay sa katawan ni Kristo, is the same Spirit that will make your body na mabuhay uli. Diba? Tama ba pangunawa ko? Sino po? No? Yung Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Kristo. Espiritong bumuhay kay Kristo ay siya ring Espiritong bubuhay sa atin. Espiritu na tumitira sa inyo, siya din pala yung bubuhay sa atin. And is coming. Ngayon, huwag na natin i-detalye kung paano, kasi ang sabi sa 1 Chronicles 15, Behold, I show you a mystery. Diba? 15, ay, yeah. 15:51, ito, tinan nyo. Ayan. Behold, I show you a mystery. Mystery yan. Hindi natin kailangan tinan yung detalye. Paano nangyari? Isang kurap ng mata magbabago katawan ko. Hayaan mo kay Lord yan. Trabaho niya yun. Trabaho yun mag-abang. At maghintay. At magtapat. Kaya nga mystery yan. I will show you a mystery. We shall not all sleep. Hindi tayong lahat mamamatay. But we shall all be changed. Yung darat na ni Kristo na buhay will change. Hindi na sila daraan sa decomposition ng katawan kasi kung datnan sila ng buhay, in one instance ng isang kisap mata, your body will be glorified like the body of the Lord Jesus Christ. Isang kisap mata, bago yung katawan. Mystery na yon. Huwag natin tinanhanapin yung detalye. Brother, huwag na natin yung detalye. Masyadong matanong si brother. Okay, so, iwanan ko na itong topic na to, no? Iwanan ko na po natin. At pupunta na tayo doon sa ating talagang topic on salvation. Okay, okay. Ngayon, any question po bago natin sabi dyan, God says, you'll surely die. Devil says, you're not die. And Simon says, ikaw na sumagot. Ngayon, ang introduction natin dito bago natin tingnan itong order of salvation, okay, bilisan ko lang po ito, no? Yung natural man, kailangan malaman natin yung composition o yung make-up ng isang natural na tao. Pag sinabing isang natural na tao, siya po yung walang relasyon kay Kristo, walang espiritu ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga taong natural man na wala pang initial work si God sa puso niya, hindi pa awaken yung kanyang spirito. Ito ba sabi sa Psalms 51, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ibig sabihin, nasa tummy pa lang tayo ni Mami, ipinaglilihi na tayo sa kasalanan. Hindi tayo tinawag na sinners dahil nakakomit tayo ng sin. Kaya tayo tinawag na sinner, hindi. We were sinner na nasa tummy pa lang. Sinner ka na. Bakit? Doon ka pinaglihi. Sa kasalanan tayo, inanyuan ka sa kasamaan. Ibig sabihin, the way na tayo na-perform sa tiyan ni Mami ay inaanyuan na tayo
na kasama at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Isa po na magagamit natin po yung talata sa pag tayo nagpapatotoo, sa witnessing. Ito isa sa ginagamit ko. Kasi ganito po yun, no? Pagka tayo nagwi-witness, you have to show, pakita mo yung kondisyon niya. O etong tao, pakita mo yun lahat. Itong didiscuss natin, ito yung ipapakita natin sa tao. Para malaman niya yung kanyang pangangailangan ng kaligtasan. You have to show this all verses. At marami pa yan, wala pa yung Romans chapter 3 dyan. Let them know their condition. Paalam mo sa kanila yung spiritual condition nila. Eto ka. Then, tsaka siya dapat mangailangan ng kaligtasan. Tsaka mo turo yung way how to be saved. Psalms 53, verse 3, ang masama ay naliligaw mula pa sa bahay bata. So, sa bahay bata pa lang ang bata, anong tawag ng Bible? Ligaw na. Nasa tiyan pa lang, ligaw na. Mas lalo ba, pag pinanganak na yan, pagkapanganak sa kanila ay nagsasalita na ng mga kasinungalingan. Yan. Paglabas na paglabas, sinungaling na. Diba, di naman natin tinuruan yung mga batang magsinungaling, pero paglabas na paglabas, diba? Sinong kumain ng candy ko dito? Hindi po ako. Kakita mo yung mga chocolate na rin. Hindi po ako. Kitang-kita mo yung chocolate na gumahalos na ganyan. Dinidinay pa, no? Hindi ho ako. Tinuruan ba natin? Hindi naman eh. Let them know their condition. Ito tayo. Nasa tummy pa lang tayo. Naliligaw na tayo mula sa bahay bata. Pagkapanganak, nagsasalita ng kasinungalingan. Ito pang another condition. 2 Corinthians 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, mga kapatid, bulag ang isip. Kaya ba nating imulat yan? Hindi. Paano yung mamumulat? Divine initiative. Kaya trabaho ng Diyos talaga eh. Diyos talaga may trabaho eh. Ang trabaho lang natin, iparinig ang Ebanghelyo. At pag nakakarinig ng Ebanghelyo yan, ang Diyos ang gagawa sa kanyang pandinig at pangunawa, ipaunawa yung Ebanghelyo, buksan ang isip. At pag nabuksan ang isip, lalapit yan sa Ebanghelyo. Lalapit yan kay Kristo. Sasampalataya siya ngayon kay Kristo. Napakahalaga ng divine initiative. Yun ay gawa ng Espiritu Santo. Wala tayong parte doon. Ang parte natin, ipangaral ang Ebanghelyo. Binulag ang Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi sumasampalataya. Kaya yung lahat ng hindi sumasampalataya, bulag yan. And we have to pray. Lord, ito pong kausap ko, naway kausapin mo po sa mga Ebanghelyong sinishare ko sa kanya, at pagka yun ay nangusap, yun, doon magsisimula ang awakening of a dead spirit. Tatalima na yun. Dahil yung Ebanghelyong dinala mo sa kanya. At tingnan nyo yung kasunod, upang sa kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Yun ang susi, yung Ebanghelyo. Sa kanilang pagkabulag, dapat ang unang makita nila, pagmulat ng kanilang bulag na mata, ang Ebanghelyong pinapangaral natin. Yung Ebanghelyong sinishare mo, kailang makita nila, so si God ang bahala dun sa pagkabulag niya, ahawiin, i-awaken, and then maaninag niya yung liwanag. Kaya sabi rito, upang sa kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makikita niya ngayon, pag siya'y nabuksan ng Diyos, yung kaliwanagan ng Ebanghelyo, take note, kaliwanagan ng Ebanghelyo, magiging malinaw sa tao yung Ebanghelyo.
At makikita niya ang larawan ni Kristo, na siyang larawan ni Kristo, yung kaluwalhatian ng Ebanghelyo po ito. Take note of these verses. Ito yung initially ginagamit natin para sa soul winning. Ephesians 4:18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ano yung sinasabi dyan? Yung pag-iisip ay madilim. At nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan sa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. So diyan makikita ninyo yung karakter ng isang taong hindi Kristiyano. Madilim ang isip, hiwalay sa buhay na Diyos, hangal, full, matigas ang puso. Apat na outline yan, pwede may preach yan. Apat yan. Anong title, Pastor? The Condition of Man. Yeah. 4 condition of man. Bulag. Hiwalay. Full. Tigas ang puso. John 8:47. May naligaw na English. He that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because you are not of God. Pagka ang tao, meron talagang nagre-reject ng Ebanghelyo, di ba? Basta, pag hindi nangusap ang Diyos sa kanya, siguro merong ibang time na kakausapin siya ng Lord, pero hanggat tumatanggihan, ay hindi siya kasi sa Diyos, Yung sa Diyos ay dumidinig ng salita ng Diyos. Yung hindi sa Diyos, hindi makikinig yan, unless na gumawa ang Diyos sa buhay niya at siya iligtas ng Diyos. Yung sa Diyos, dumidinig ng salita ng Diyos. He cannot hear. Dito sa 1 Corinthians 2:14, he cannot understand. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yung pangangaral ay hindi minsan matanggap ng isang tao kasi galing yan sa Espiritu ng Diyos. Yung pangangaral, di ba? At yung taong hindi pa talaga handa para diyan, unless si God talaga gumawa sa kanya, ay hindi siya makakaunawa. Kaya yung mga taong wala pa sa pagkakakilala kay God, hindi niya matatanggap, Hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi yan tatanggap ng mga salita na galing sa Diyos. Hindi tumatanggap. Napakalinaw naman at hindi niya mauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Hindi niya nga maunawaan Unless si God ay nag-intervene and do the initial work of awakening. Kaya nga every time na magkakaroon tayo pala ng evangelism, magpe-pray pala tayo na, Lord, awaken those people that na ipine-prepare mo. Diba? Awake them up. Kasi pag hindi awaken yan, hindi yan tatanggap. At saka hindi yan makakaunawa. Next po, he cannot believe. John 10:25, sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, siya ipapadala sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. And the reason ng isang tao hindi sumasampalataya is wala po siya sa fold ng ating Panginoon. At meron pa sa Romans, kayo nang bumasa ng book of Romans mula sa verse 8, Romans 3, 8, 9, 10, 11, 12.
and so forth and so on. Pero may time pa ba ako? Okay, meron akong 5 minutes pa. Teka. Pasadaan natin sandali ng mabilis ang Book of Romans. Okay, sa Book of Romans, may pagkakaiba pala yung pagbigkas, ano? Book of Romans or Romance. Ang sabi sa verse 10, it is written, there is none righteous, no, not one. Teka, show. Okay. Yung pong talata na yan ay galing sa Psalms 14, verse 1 to 3, at saka Psalms 53. So, Romans 8, 10, walang matuwid, wala kahit isa. Pagka ang Bible nag-triple negate, nag-negate siya, triple negative, there is no righteous, no, not one. Pinagkadiin-diin na niyan, there is no righteous, no, not one. Ibig sabihin, yung emphasis doon, wala talaga matuwid. And you cannot go on your own righteousness, even yung katwiran mo ay maruming basahan sa Panginoon. Yung pinakamatuwid nating ginagawa ay maruming basahan po sa Kanya. Sa verse 11, there is none, understand, there is none that seek God. Wala naman talagang humahanap ng Diyos eh. Yung sabi ko nung nakaraang discussion natin, kaya may taong humahanap sa Diyos, dahil lang hinahanap lang yung benefits of God. Yung pagpapala, di ba? So, sa Bible, meron tayong common grace. Common grace ba tawag doon? Yung general love of God. Pag sinabing general love of God, ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Nagbibigay ng araw at ulan at sa mabuti at masama. At iba rin yung special love sa mga inirang niya. At okay, so kayo na po ang bahala diyan tingnan. Lagyan niyo po ng outline kung maaari at yan, pati affected ang taong hindi matuwid ay affected pati ang kanyang dila, pati ang kanyang bibig, pati ang kanyang paa. Dila, bibig, paa. Their feet are swift to shed the blood. Destruction and misery. Okay, so with that po, doon ko na po yan. So, yun po yung ating conclusion regarding actually, hindi pa talaga kompleto yan yung doctrine of man. Yung yung doctrine of man. Wala, hindi pa natin nahagip yung doctrine of sin. Medyo mahaba-haba din po yan. May pasok po tayo sa soteryo at dito po, gusto ko lang i-introduce at discuss po natin. Pag sinabi natin ordo salutis, that means yung order, merong proper sequence. Proper sequence of how yung process takes place. Paano nagsimula yung proseso na ito. Pero bago natin talakayin ito, siguro hindi ko matatapos ito, pero sa mga bibigyan ko kayo ng, pwede ko i-forward ito sa PCC Saturday class para may kopya kayo. Pero gusto ko lang mag-intro dito sandali sa meron tayong iba't ibang view dyan, Catholic,
Ay. Teka. Sulat ko na lang po para mas maintindihan natin. Hindi ko may ganun eh. Ha? Saan? Nababaliktad ba yan? Ito? Uy, no? Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam yun, ha? Talaga. Hindi ko alam yun, ha? Na teknika. Okay, siguro dito lang muna ako mag-introduction. Ngayon, ang basis natin dito is yung Romans 8. Teka. Introduce ko na lang muna ito, tapos we'll go next meeting na lang. Romans 8. Ha? Teka. Tinanggal ko ba? Inasinta pa lang eh. Biglang naglaho, no? Ayan. Ayan. Ngayon, dalawa, ang Book of Romans chapter 8, nahati yan sa dalawa. Salvation before time, that means it happens in heaven. Salvation before time, ito'y hindi nangyari dito sa lupa. Ito'y nangyari somewhere sa kinalalagyan ng Diyos. Yung foreknowledge at saka predestination. It is the work of God. Okay? At dito sa 29, for whom God did foreknew, that's yung point number 1 natin doon, foreknowledge, He also predestinate. Kaya yung dalawa na yon ay makikita natin dito, yung foreknowledge and predestination is salvation before time. Wala pang langit at lupa. It was planned by God. Ito ay na-settled na in eternity, kumbaga. So yung dalawang yan ay tsaka na natin bigyan ng definition sa susunod natin pag-aaral. Ngayon, itong salvation in time, ito yung actual na nangyayari sa atin ngayon. Calling. Under the calling, meron tayong tatlong kailangan dito. Romans 14 ito. How shall they call upon whom they don't know or whom they don't believe? Paano sila makakatawag, no, sa hindi nila kilala? And how shall they preach if they were not sent? So under the calling, kung may susulat nyo lang, ay kailangan natin dito tayo gumagawa. Etong dalawang ito is purely God's work. God's work ito. Dito ay nakikipag-cooperate si God sa ginagawa natin. Dito tumutulong ang Diyos sa ginagawa natin. We present our bodies, we present our resources, we present our time. Sa calling, anong ibig kong sabihin sa calling? Yung mga inelect ni God, yung mga hinirang at pinili, they have to be called by God through the gospel. Ang pantawag ng Diyos sa mga taong kanyang hinirang is the gospel. Ano kailangan? Under this word calling is number 1 is the preacher. Kailangan merong mangangaral. Kailangan may tagapagdala ng ebanghelyo. Kailangan merong magturo o mangaral. Pangalawa ay nandyan yung Word of God. Hindi pwedeng tawagin ng Diyos ang isang tao without the Word of God. So may preacher, may Word of God, at yung number 3, the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, siya ngayon ang gagawa
Sa ngayon ang tumatrabaho to initially awaken, buhayin ang spiritong patay, then it will jump to regeneration. Bubuhayin na muli o i-awaken yung patay na spirito na sinabi dyan sa Genesis. You will surely die, pero binuksan ang kanyang unawa, and then nagtiwala kay Kristo, and then comes justification. I-justify siya as if he did not sin because Christ took the penalty of his sin. Okay, kaya then saka lang siya magtitiwala, he will cast his trust to God, yung kanyang faith kay God, and then saka lang siya magkakaroon ng lakas ng loob para iwanan ang kasalanan. Hindi mo pwedeng baliktarin yan. At naturuan tayo ng una na itong repentance muna bago faith. Tama? No. Hindi mo kayang gawin ito unless may tiwala ka kay God na kaya niyang tulungan ka na makaalis sa kasalanan. So, it has to be faith first. Kaya nga, may order eh. And then, after nung repentance and faith, ay perseverance. Ito yung pananatili mo sa Panginoon that no one could snatch you out or no one can walang tao na makakapagbalik sa iyo may kinalaman to sa assurance of salvation. Yung pagiging sigurado natin sa meron tayong mga talata dito. Ngayon, etong dalawang ito, ang tawag natin dito, kung lalagyan mo ng arrow, that is the word conversion. Conversion. Kaya sinasabi natin na ang tao ay nag-convert kasi from sin unto life. From darkness to light. Diba? From bondage to sin to freedom in the Spirit. Conversion. Okay? From serving Satan, pinagiling ko na natin ng Diablo, alipin tayo ng Diablo, binuksan tayo ng Panginoon, then tumalikod tayo, you convert, then faith unto God. Yung faith into God, then repent, lalayasan mo yan. Yun ang order. Diba? Kaharap ka. Inawaken ka. Umarap ka kay Lord by faith. Mag-repent ka, lalayasan mo yan. Demonyo na yun. Layasan mo na. So, ito po yung ibig sabihin natin. Kaya itong apat na ito, itong mga bagay na ito yung actual na nangyayari ngayon. At kung hindi nyo naunawaan ang Calvinism, yun ang kanilang masyado lang na sensationalize yung Calvinism. Pero this is a sound teaching ni Calvin. Pero we don't admit ourselves as part of the Calvinistic. Maaaring Calvinistic siya pero hindi siya Calvin doctrine. It's a Pauline doctrine. Pauline. Kasi yung Romans 8, sino ba sumulat doon? Hindi naman si Calvin. Si Paul. Bakit i-ascribe mo kay Calvin? In honor. Siguro in-honor nila dahil siya yung gumawa ng aral dito. Okay? Kaya ito po yung ating isa-isahin sa susunod nating aral. Titingnan natin yung Ordo Salutis ng Catholic, ng Born Again, ng Reform, at kung ano ka ngayon, you have to adapt yourself kung saan tayo, kung saan ka fitted sa order of salvation mo. Okay? Kaya ito pong ating inaaral is more on, actually ginagamit na ito sa graduate school eh. Bakit baliktad naman?
Ako, kinabahan ako, lahat yata baliktad. Mabasa ko ganyan. At iniisip ko kung lahat ng ito susundan ba natin or just give you. Okay, ito po ang gagawin natin. Ayan. I-memorize natin to. Pwede ba natin gawin? May konting activity lang tayo as your assignment. Ordo Salutis. Nandito yung Ordo Salutis. Ano? Sa 28 and 30. Nandiyan yun. Salvation by faith, security of salvation, exclusivity of Christ. Ah? Nakunan ba yung daliri? Kasi masyadong time consuming kung gusto niyo ba yung copy or ano, sabihin niyo lang kung gusto niyo ng copy. Ha? Gusto niyo? Okay, sige, paano yan? Paano yung kukumban? Kukumban talaga. Okay. At ito, pwede nyo ituro. Ito yung pwede nyo ituro sa church. Ito yung pwede. I-simplify nyo lang kasi may mga... Ha? Okay, so... May tanong ba bago tayo mag-close in prayer? Kasi nakuha ko na yung oras ni Pastor. Any question po? No question asked? Okay, sige. So... utay-utay natin yung ano, yung na mahalaga is yung Xerox natin, no? O pwede? Okay. Sino pwede mag-Xerox? Bigay ko lang sa'yo. Okay, sige. Okay, so with that, let's conclude that. Okay. Wala na ba?